OVP ni Sara Duterte na meke raw ng mga resibo para gastusin ng confidential funds. Hi, I'm Bons Magsambol, multimedia reporter ng Rappler. Narito ang mga bagong revelasyon mula sa House probe ng alleged misuse of funds ni Vice President Sara Duterte. So, yung una is yung fabricated or bogus receipts. So, una tong tinalakay ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez kahapon sa House hearing. Kung saan sabi niya, base sa kanilang research, yung kanilang opisina daw ay nakapag-identify ng 158 na acknowledgement receipts or ARs na related sa confidential expense na merong incorrect date. So, supposedly, itong mga ARs na to ay dapat may December 2022 na date, pero ang naka-reflect ay December 2023. Paano raw nangyari yon? Maiintindihan niya daw kung isa or dalawang mistake lang. Pero for 152 people to commit the same mistake, para daw nakakapagduda daw yon at imposibleng mangyari. Sinusugan naman ito ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, kung saan yung opisina niya raw ay nakapag-identify ng 302 na ARs na may unreadable names. At sinabi niya rin na base daw sa kanilang investigasyon, gumamit daw ng identical ink para sa lahat ng ARs na to at similar na handwriting, which para daw imposible daw na para daw ginawa lang itong mga ARs na to noong kailangan na nilang mag-comply sa COA. And of course, sinabi naman ni Quezon Province Representative JJ Suarez na ito daw mga nadiskubre about ARs na para daw mga fabricated nga ay para daw reminiscent nung pork barrel scam na nadiskubre noong 2013. Subtle bribery, isa na namang DepEd official ang lumantad kahapon sa House hearing kung saan sinabi niya na siya rin raw ay nakatanggap ng 9 envelopes containing 25,000 each mula kay Vice President Sara Duterte when she was the Education Secretary. Lumantad si Education Chief Accountant Runa Catalan kung saan sinabi niya na mula February 2023 hanggang September 2023 ay binigyan siya ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda ng mga nasabing envelope. So dito tinanong siya ng mga lawmakers natin, particularly Representative Benny Abante, kung sa tingin niya daw ay ito ba daw ay bribery. Kasi sa time daw ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, siya raw mismo ay merong no gift policy. So ibig sabihin daw lahat daw ng ibibigay na gift sa kanyang mga empleyado is considered bribe. Pangatlo, hindi na spokesperson ni Vice President Sara Duterte si Michael Poa. Sa House hearing kahapon, sinabi ni Michael Poa na siya raw ay nag-resign na bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Naging mutual decision daw ito sa dalawang panig dahil daw nahihirapan daw siyang humarap sa media at sumagot ng mga katanungan, samantalang siya raw ay humaharap sa mga pagdinig ng Kongreso para sa alleged misuse of funds ng Vice President. So kung matatandaan nyo, noong hearing noong October 17, sinabi ni POA na siya raw mismo ang humingi ng certification sa Armed Forces of the Philippines para i-justify yung paggamit ng confidential funds ng DepEd sa mga youth summit events kahit na wala naman talagang papel na ginampanan yung DepEd. At pang-apat, umalis pala ng bansa ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez noong Monday, November 4, patungong United States. So kung saan kinabukasan, dapat a-attend siya sa pagdinig ng Kamara sa alleged misuse of funds nga ng Vice President. So inimbitahan siya kasama ng 6 pang opisyal ng Office of the Vice President kung saan lahat sila ay hindi rin dumalo sa pagdinig. Sa statement naman ni Vice President Sara Duterte nung gabi ng Tuesday after ng House hearing, sinabi niya na aprobado niya raw ang pag-alis ni Zuleika Lopez at ito daw ay personal trip ng kanyang pamilya at sana daw ay irespeto na lang ang privacy ng nasabing opisyal. Pero hindi naman dito natatapos ang pagdinig dahil nag-issue pa muli ng subpina ang mga kongresista para sa 7 na officials ng Office of the Vice President kasama na si Lopez para mag-appear sila sa susunod na pagdinig. At kung hindi pa rin sila dumating sa susunod na hearing, maaari silang arestuhin ng Kamara. So ayun, yung mga new revelations from the House hearing into alleged misuse of funds of Vice President Sara Duterte. Ano kaya sa tingin nyo ang kahantungan nitong pagdinig na ito? Comment down below.